Nagsisimula ang pelikula noong 1899 kung saan ang Europa ay nasa bingit ng digmaan habang may mga bagong armas na binuo. Sa London, isang grupo ng mga pulis ang nagulat nang bumagsak ang isang tangke sa Bank of England, sinira ang lahat ng nasa daan nito at pinaulanan sila ng bala. Sinira ng bala ng tangke ang pinto ng vault, at lumabas ang mga terorista na pinamumunuan ng Phantom. Sa loob ng vault, nakahanap sila ng mga kayamanan, ngunit ang Phantom ay sumusunod sa mga blueprint ng pundasyon ng Venice. Sinisisi ng Britain ang Alemanya para sa pagnanakaw, ngunit sa lalong madaling panahon lumitaw ang Phantom at ang kanyang mga tauhan sa Berlin, kinidnap ang mga siyentipiko at sinisira ang mga Zeppelin. Nagdudulot ito ng mga akusasyon sa pagitan ng mga bansa na nagtulak sa kanila na magkaroon ng digmaan. Nang maglaon, sa Kenya, hinanap ni Reed si Alan, ang bayani mula sa King Solomon's Mines. Isang matandang lalaki na nag-aangkin na siya si Alan, ngunit ang totoong Alan ay ipinahayag ang kanyang sarili nang banggitin ni Reed na siya ay nagtatrabaho para sa gobyerno ng Britanya at nangangailangan ng tulong. Noong una ay tumanggi si Alan, dahil hindi na siya lumalaban matapos mawala ang kanyang pamilya. Isang grupo ng mga kakaibang lalaki ang pumasok at hinanap si Alan, napagkamalan nila ang isang matanda at binaril nila ito. Agad na gumanti ng putok si Alan, at sumiklab ang putok ng baril. Ang mga lalaki ay mahirap patayin dahil sila ay nakasuot ng bulletproof at gumagamit ng mga automatikong baril. Pagkatapos ng matinding putukan, nilabanan sila ni Alan ng mano-mano, ginamit niya ang mga bagay sa paligid upang talunin sila. Isa sa mga lalaki ang nakatakas, at hinabol siya ni Alan, na hindi napansin na may maletang naiwan. Natamaan ni Alan, na isang dalubhasang sharpshooter, ang lalaki mula sa malayo, ngunit nilaso ng lalaki ang kanyang sarili bago siya matanong ni Alan. Ang gusali ay biglang sumabog, at dahil may digmaang nagbabanta ng kapayapaan sa Africa, pumayag si Alan na tulungan si Reed. Sa England, ipinakilala ni Reed si Alan sa kanyang boss, si M, na nagpapaliwanag na siya ay bumubuo ng isang koponan na tinatawag na League of Extraordinary Gentlemen upang pigilan ang Phantom. Nakilala ni Alan si Captain Nemo mula sa 20,000 Leagues Under the Sea, ang barko ni Nemo ang magdadala sa kanila sa Venice sa loob ng 4 na araw upang pigilan ang susunod na pag-atake ng Phantom. Biglang, isang boses mula sa isang bakanting upuan ang nagpapakita bilang isa pang miyembro ng team, si Skinner, isang magnanakaw na naging invisible gamit ang serum ngunit hindi nakahanap ng lunas. Upang makita, nagsusuot si Skinner ng jacket at pintura sa mukha. Dumating ang isa pang miyembro, si Mina, isang dalubhasang chemist, ngunit hindi nasisiyahan si Alan sa pagkakaroon ng isang babae sa koponan. Umalis sila, na ipinakita ni Nemo ang kanyang advanced na sasakyan, na minamaneho ng kanyang unang asawa na si Ishmael mula sa Moby Dick. Hindi nila napapansin na mayroong sumusunod sa kanila. Nakarating sila sa pantalan para i-recruit si Dorian Gray, na pinapapasok sila dahil ex-girlfriend niya si Mina. Sinabi ni Alan na si Dorian ay hindi kailanman tumatanda, na nagsasabi na siya ay biniyayaan ng isang mangkukulam, na tinitiyak na hindi siya mamamatay sa Africa. Hindi interesado si Dorian na sumali sa koponan, ngunit naputol ang pag-uusap nang lumabas sa mga anino ang mga armadong lalaki, na pinamumunuan ng Phantom. Hiniling ng Phantom sa koponan na sumali sa kanya, ngunit nakilala ni Alan ang isang lalaki bilang ang naunang stalker, na pagkatapos ay nagpaputok. Ang kaguluhan ay sumabog, na nagpapakita ng mga kakayahan ng lahat. Si Dorian, na isang immortal, ay naglakad sa gitna ng shootout upang patayin ang mga kalaban gamit ang kanyang espada at pinagaling ang kanyang sarili. Gumagamit si Nemo ng espada at martial arts, habang si Alan at ang stalker, na ipinahayag bilang ahente ng Amerika na si Tom Sawyer, ay gumagamit ng baril. Tinatanggal ni Skinner ang kanyang jacket at maskara para umatake gamit ang mga libro. Ang Phantom ay tumakas sa isang bintana patungo sa ilog, at habang iniisip ng koponan na tapos na ang laban, isang nakatagong lalaki ang nang-hostage kay Mina. Namumula ang mga mata at labi ni Mina, at pinatay niya ang nang-hostage sa kanya sa pamamagitan ng pag-inom ng kanyang dugo, na nagpapakitang siya ang asawa ni Jonathan Harker mula sa pangkat ng Dracula. Si Dorian, na personal na nakaranas sa pag-atake, ay sumang-ayon na sumali, at hinayaan ni Alan si Tom na sumali din. Si Tom ay ipinadala ng gobyerno ng Amerika dahil natatakot sila na ang digmaan ay maaaring umabot sa Amerika. Ang koponan ay tumungo sa Paris kung saan ipinakita ni Nemo sa kanila ang kanyang barko, ang Nautilus, na maaari ding gumana bilang isang submarino.
Sa Paris, hinabol nina Alan at Tom ang isang halimaw na pinangalanang Mr. Hyde na nananakot sa lungsod. Si Alan, na nagtuturo kay Tom na bumaril ng mas mahusay, ay nag-akit kay Hyde sa isang partikular na lugar. Napunta si Hyde sa isang rooftop kung saan binaril siya ni Alan gamit ang lambat. Bumalik sa Nautilus, kailangan ng maraming tripulante para itali si Hyde na nagawa pa ring itulak ang ilan. Nag-alok si Alan kay Hyde ng deal, tutulungan niya sila at makakatanggap siya ng pardon mula sa Reyna. Tinanggap ni Hyde ang alok at nag-transform siya bilang si Dr. Jekyll. Nang kumpleto na ang koponan, ang barko ay pumasok sa submarine mode patungo sa Venice gamit ang isang kopya ng mga blueprint na ninakaw ng Phantom. Ang koponan ay dapat na ngayong matutong mamuhay ng magkasama. Si Alan ay naiinis dahil si Skinner ay hindi makikita, at si Mina ay nabalisa sa pagsamba ni Nemo sa Diyosa ng Kamatayan. Gayunpaman, mas natatakot si Alan kay Mina kaysa sa anumang rebulto. Sa hapon, nang pumasok muli ang Nautilus sa ship mode, sinubukan ni Alan na turuan si Tom kung paano bumaril ng mas tumpak at nag-aksaya ng kaunting mga bala, ngunit siya ay umalis nang magtanong si Tom tungkol sa kanyang namatay na anak. Samantala, nakahanap sina Nemo at Ishmael ng powder sa control room bago biglang mahulog ang isang libro. Ibinigay nila ang powder kay Mina, na kinilala ito bilang flash powder na ginagamit ng mga photographer. Bumisita si Dorian kay Mina at ibinunyag ang kanyang sikreto. Ang kanyang nawawalang portrait ay matanda na, at hindi niya ito pwedeng tingnan dahil mawawala ang kanyang kapangyarihan. Niligawan ni Dorian si Mina at uminom sila ng alak, ngunit kapag nabasag ang baso at nasugatan ang daliri ni Dorian, ang amoy ng dugo ay nagpapa-excite kay Mina, at naghalikan sila, na ikinainggit ni Jekyll. Tinukso siya ng kanyang panloob na Hyde na uminom muli ng elixir upang maakit ang mga babae, ngunit humaharang si Nemo bago siya mawala ng kontrol. Sinabi ng kapitan na hindi niya papayagan ang isang halimaw na gumawa ng gulo sa kanyang barko, at ipinaalala ni Jekyll sa kanya ang kanyang sariling madilim na nakaraan bilang isang pirata. Pagbalik sa kanyang silid, natuklasan ni Jekyll na nawawala ang isa sa mga bote ng kanyang elixir. Ipinaalam niya kay Alan at inakusahan si Skinner na nagnakaw nito dahil hindi siya nagpapakita sa kanila. Pagdating nila sa Venice, isang karnabal ang nagaganap, at napag-isipan ng koponan mula sa mga blueprint na plano ng Phantom na pasabugan ang lungsod. Habang nagsisimula silang maghanap ng mga pampasabog, ang mga bomba ay sumabog na nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga gusali sa isang domino effect. Dapat nilang sirain ang isang partikular na gusali upang ihinto ito, kaya kinuha ni Tom ang sasakyan ni Nemo kasama sina Alan, Dorian, at Mina, ngunit si Jekyll ay nananatili sa likod, natatakot na mag-transform siya bilang si Hyde. Agad silang pinalibutan ng mga tauhan ng Phantom at nagpaputok ng baril. Hinala ni Dorian, pinagtaksilan sila ni Skinner at tumakas. Sinubukan ni Alan at Tom na lumaban, ngunit mas marami sila. Ginagamit ni Mina ang kanyang kapangyarihan para umakyat sa isang pader at walang awang kinain ang mga kalaban. Habang ang mga gusali ay patuloy na gumuho at napinsala ang barko, nakita ni Alan ang Phantom sa malapit at tumalon palabas upang tugisin siya. Si Tom ay naiwang nagmamaneho ng mag-isa, umiiwas sa mga nahuhulog na debris, hanggang sa mahanap niya ang tamang gusali at nagpaputok ng isang flare. Nagpaputok ng rocket si Nemo, sinira ang gusali at pinahinto ang domino effect. Ang kotse ay bumagsak dahil sa pagsabog na naipit si Tom sa ilalim. Sa barko, ipinahayag ni Dorian na siya ay espiya at binaril si Ishmael. Samantala, sinundan ni Alan ang Phantom sa isang sementeryo. Nag-away sila, at sinaksak ng Phantom si Alan. Gumanti si Alan, dahilan upang mahulog ang maskara ng Phantom, na nagpapakitang siya talaga si M. Moriarty, ang kaaway ni Sherlock Holmes. Nakatakas ang Phantom sa kabila ng paghagis ni Alan ng kutsilyo sa kanya. Ang koponan ay bumalik sa barko at natagpuan si Ishmael na naghihingalo, na ginamit ang kanyang huling hininga upang ilantad si Dorian. Ipinapakita ng exploration pod ng barko ang pag-alis ni Dorian upang salubungin ang Phantom. Sinundan siya ng grupo at nakahanap ng isang recording na iniwan ni Dorian. Ang laman nito ay ang boses ng Phantom na nagpapaliwanag na si Reed ay nagtatrabaho para sa kanya at ipinadala upang tipunin ang grupo upang makakolekta si Dorian ng mga sample ng kanilang mga kakayahan. Ninakaw ni Dorian ang elixir ni Jekyll, ang dugo ni Mina mula sa kanilang paghahalikan, ang balat ni Skinner noong nag-handshake sila, at kinuna ng litrato ang teknolohiya ni Nemo. Kinuha nila si Alan para mahuli nila si Hyde.
Sa mga sample na ito, plano ng Phantom na lumikha ng mga super soldiers na ibebenta sa panahon ng digmaan. Napansin ni Jekyll na ang kanyang panloob na Hyde ay lumalabas nang marinig niya ang boses ng Phantom mula sa recording, lalo na nang inanunsyo ng Phantom na ang barko ay sasabog kapag natapos na ang pag-play sa recording. Ang barko ay yumanig, binahan ng tubig ang silid ng makina, at ang ilang mga tripulante ay kinaladkad pababa. Hindi kakayanin ni Nemo na pigilan ang pagpasok ng tubig, kaya inutusan niya ang mga tripulante sa loob ng silid na pigilan ang tubig na pumasok sa makina ng barko. Nakumbinsi ni Hyde si Jekyll na makakatulong sila, kaya nag-transform si Jekyll at ginamit ang kanyang lakas upang hilahin ang mga lever at buksan ang mga balbula, pinatuyo ang barko at hinayaan ang tubig na lumabas. Habang nag-aayos, nakatanggap sila ng isang Morse code message mula kay Skinner, na pumasok sa pod kasama si Dorian at nagpadala ng mga direksyon para sundan sila. Narating nila ang Northern Mongolia at natagpuan ang lihim na kuta ng Phantom. Nagtatago sa isang kuweba, hinihintay nila si Skinner, na nagulat na napakalaki ng kuta, na may mga kinidnap na siyentipiko na nagtatrabaho ng walang tigil upang lumikha ng mga super soldiers at kopyahin ang mga imbensyon ni Nemo. Habang nagpaplano ang koponan, tinanong ni Dorian ang Phantom kung nasaan ang kanyang portrait, na inihayag na ito ay ninakaw ng Phantom upang makipagtulungan si Dorian sa kanila. Ngayong nakuha na niya ito, tumanggi si Dorian na lumaban muli. Dumating ang grupo sa kuta at pinabagsak ang mga gwardya gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Pumuslit sila sa loob, at nagtanim ng mga pampasabog si Skinner sa paligid ng kuta habang pinalaya ni Hyde, Nemo, at ng kanyang mga tauhan ang mga pamilya ng mga siyentipiko. Sa kasamaang palad, natuklasan sila ng isang hukbo ng mga gwardya. Isang putukan ang naganap ngunit ang baril ni Nemo ay hindi epektibo laban sa naka-bulletproof na mga gwardya. Gumagamit si Hyde ng malaking metal na pinto upang ilihis ang mga bala, na nagpapahintulot kay Nemo na labanan ang mga gwardya gamit ang kanyang espada at palayain ang mga siyentipiko. Samantala, nahanap ni Mina si Dorian sa kanyang silid, at naglaban sila gamit ang mga kutsilyo, dahilan para magkaroon sila ng sugat. Nag-ambala si Mina sa mahiwagang portrait, at sinaksak siya ni Dorian sa kama gamit ang kanyang espada ngunit hindi tinamaan ni Dorian ang puso ni Mina. Sinurpresa siya ni Mina, itinusok siya sa dingding gamit ang sarili niyang espada, at pinilit siyang tingnan ang kanyang portrait. Nawala ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng mabilis na pagtanda at pagkamatay ni Dorian. Hinanap ni Alan at Tom ang Phantom, na nangangasiwa sa kahon na naglalaman ng sample sa kanilang grupo. Na-corner nila siya, ngunit inatake sila ng isang gwardya mula sa likuran, na nagpapahintulot sa Phantom na makatakas dala ang kahon. Hinabol nila siya at nakatagpo ang isang hindi nakikitang tao na umaatake sa kanila, na nagpapakita na hindi siya si Skinner. Habang patuloy na hinahabol ni Alan ang Phantom, nilabanan ni Tom ang bagong hindi nakikitang tao ngunit nasasayang lang ang kanyang mga bala. Dumating ang isang nakabaluti na sundalo na may dalang flamethrower, na sinusunog ang lahat. Ang tunay na Skinner ay ginagambala ang sundalo, na naging dahilan ng kanyang pagkasunog. Gumamit si Tom ng apoy upang sunugin ang tangke ng gas ng sundalo, na naging dahilan upang ito ay sumabog at pumatay sa kanya. Sinuri ni Tom ang nasunog na Skinner ngunit nahuli siya ng isa pang hindi nakikitang tao. Nahanap ni Alan ang Phantom sa isang madilim na silid, at naglaban sila hanggang sa bumagsak ang Phantom. Kumuha ng palako si Alan, handang tapusin ang Phantom. Samantala, tinutulungan ni Nemo ang mga siyentipiko na makatakas habang pinoprotektahan sila ni Hyde. Isang guard ang nagnanakaw at umiinom ng labis na elixir, na nagiging isang makapangyarihang halimaw, dahilan para mahirapan sina Hyde at Nemo na labanan ito. Nag-transform si Hyde sa pagiging tao, pinilit silang tumakbo. Pumutok ang mga pampasabog ni Skinner, na naging sanhi ng pagguho ng gusali. Napatay ang halimaw sa pamamagitan ng mga nahuhulog na debris, at ginagamit ng Phantom ang kaguluhang ito upang iwasan ang pag-atake ni Alan. Sinubukan muli ni Alan na pigilan siya, ngunit ibinunyag ng Phantom na nahuli ng kanyang hindi nakikitang sundalo si Tom. Habang tumalikod si Alan upang iligtas si Tom, sinaksak siya ng Phantom sa likod bago tumakas. Dahil nasira ang salamin ni Alan, kinuha ni Tom ang kanyang rifle, at gamit ang mga itinuro ni Alan, nagawa niyang patayin ang Phantom mula sa malayo. Ang kahon na may mga sample ay nahulog sa tubig. Si Alan, bago mamatay, ay nagsabi kay Tom na ang bagong siglo ay kabilang sa bagong henerasyon.
Nang maglaon, inilibing ng grupo si Alan kasama ang kanyang pamilya sa Africa, at iniwan ni Tom ang rifle sa libingan. Nagpa siya ang grupo na manatiling magkasama at magsimula ng bagong pakikipagsapalaran. Pagkaalis nila, dumating ang mangkukulam mula sa kwento ni Alan at nagsagawa ng isang ritual na naging sanhi ng pagyanig ng libingan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.